sagot at pagsaya dito sa Let's Ask Pilipinas. Narito na ang ating simpatikong host, Agapula! Magandang gabi mga kapatid. Welcome sa isang gabi ng pagpapakitang gilas dito sa kinahuhumalingang game show ng bayan, ang Let's Ask Pilipinas! Okay, bago lahat ito I just want to thank all of you po for making Let's Ask Pilipinas a daily habit. Talagang salamat po dahil patuloy talaga ang pagtaas ng aming ratings. Thank you very much. Kahit pati sa internet, lahat po ng mga nag-register, wala po tigil, nagkaka-traffic. Maraming minsan may nagko-complain sa akin. Sabi, agad, pumapasok kami, hindi kami makapasok. Tsaga-tsaga lang po kayo dahil sigurado lahat kayo, we want to accommodate everyone para makasali kayo dahil ang kalahating milyong piso na pinamimigay namin talagang para sa inyo lahat yan. Let's find out kung sino ang mga maglalaro ngayong gabi at kung saan sila. Pakilala na natin, game! Lea Loyola from Dasmariñas, Cavite. Hi, Lea! John, Kevin, Resigan. Hi, John. Siyempre si Francis Alibigno from Quezon City. Francis, hello! And Stephen Bayon ng Pasay City. Yun! Lea, isa lang. Woohoo! Yeah! Go, Kevin! Yes! Go, Francis! Ayun po, masaya to. Tignan natin, guys. Gusto ko mag-enjoy kayo rito, ha. Huwag kayo kakabahan. Tatandaan ninyo, lahat po to are all survey-based. So, walang tama, walang mali. Ang importante lang, maramdaman ninyo yung pulso ng Pilipino, di ba? Kung paano sumagot, o paano makiramdam, o paano mabuhay ang mga kababayan natin. Okay? So, ready na ba kayong apat? Ready. Let's do this! 500,000! Pagpakitang gilas! Let's Ask Pilipinas! Let's begin round 1 with our first question worth 2,000 pesos. Ang dalawang posibleng tamang sagot ay pinapamanicure, pinapahaba sa hinliliit. At ang tanong, sabi ng mga lalaki, dapat ang kuko ay... Answers up. Tignan natin ang sagot ni Lea. Lea! Ang sagot ko po, alam ko, ang gusto ng mga kalalakihan ay na pinapamanicure yung kuko. Pinapamanicure ang kuko. Thank you very much, Lea. Maraming salamat. Tignan natin si Kelvin. Ano ang sagot mo, Kelvin? Manicure. Papa-manicure din. Maraming salamat sa'yo, Kelvin. Tignan natin si Francis. Francis, what's your answer, Francis? Pinapahaba sa hinliliit. Nako, iba Kasi na. ginagawa ng lalaki to para Yes. may paggamitan. Kasi marami sa Pilipino, nakikita ko talaga pinapatubo to, tsaka marami pinagagamitan, di ba? Pangkamot, pangkutkot, pang-screwdriver, parang screwdriver. Hindi, tsaka pang ano, sige, thank you very much. Talagyan naman natin si Stephen. Stephen, what's your answer? Pinapahaba sa iniliit. Pinapahaba ang hindi. Bakit, Stephen? Bakit? Paliwanag mo. Marami raw silbi yun. Pangkutkot. Saka yun nga, yung pwedeng gamitin ko sa yung mahirap kutkutin na usually ginagamit sa ilong. Pagtanggal lang dumi sa ilong. Okay. Kasi mahirap naman pag ito, lalaki butas ng ilong pag ito gagamitin mo. Kaya ito maganda. Okay, Stephen. Maraming salamat. Good luck. Tingnan natin ang sagot. Let's Ask Pilipinas. Manicure, 67%. Ang pinapahaba ang hinliliit, 33%. Okay, now here's question number 2, worth 4,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, kuryente, tubig. At ang tanong, ayon sa mga Pinoy, mas mahirap ang buhay kapag naputulan nito. Okay, answers up.
Umpisahan naman natin ngayon kay Kelvin. What's your answer? Ang sagot ko ay tubig. Bakit tubig? Na-experience na namin to sa bahay. Nawalan kami ng kuryente, pero nung nawalan kami ng tubig, patay. Ang dumi namin lahat. Tama. Isipin nyo ang buhay. Wala ka ng tubig, pero may kuko ka sa hiniliit mo, so ang daming dumi mo tatanggal. Maraming salamat sa'yo, Kelvin. Thank you very much. Good luck. Francis, what's your answer, Francis? Tubig. Tubig. Why? Kasi ang tao mabubuhay ng walang ilaw, pero hindi sila mabuhay ng hindi naliligo. Tama yon. Lalo na ang mga Pilipino, sinasabi nga nila kahit anong hirap ng buhay natin, tayo ang mga pinakamababango dahil mahilig tayong maligo. Diba? Tama. Sobra bango. Thank you very much, Francis. Good luck. Tignan natin, Stephen. Stephen, tubig o kuryente? What's your answer? Tubig. Tubig. Now let's ask Leia. Kuryente. Naku, kuryente. Okay, Leia, ikaw ba'y may asawa na? Meron ka na po, kamukha niyo po yung asawa ko. Lamang po kayo ng mga 10 o 5. Pwede 7. 7 paligo. Eh, paano kung walang tubig? Allah! Sobrang lamang niyo na. Oh, sige. Thank you very much, Leia. Good luck. So, tingnan natin ngayon. Let's ask Pilipinas. Tubig, 82% ang nagsabi. Meron pa tayong third question, and this question is worth 6,000, kaya makakahabol pa. Ang mga posibleng sagot, short shorts. Ibig sabihin, maiksing shorts, or tube. At ang tanong, hindi pa lalabasin ng mga nanay ang dalagang anak sa gabi kung ito'y nakasuot ng magandang laban. Okay, answers up. Francis, what's your answer, Francis? Sagot ko ay short shorts. Bakit short shorts? Pag ang babae nagsuot nito sa gabi, takaw tingin at delikado masyado. Thank you very much. Stephen, Yes. anong sagot mo? Ano, short shorts or tube? Short shorts. Okay, thank you very much, Stephen. Tignan natin ang sagot ni Leia. Leia, Kasi po, taga Cavite ako, medyo conservative po, kaya ayaw po nilang suot-suot ko to dati. short Short shorts? shorts. Opo. So, short shorts para kay Leia. Oh, ano yun? Ito po yung picture ko nung in-interview po namin kayo sa Okidok. Kaya nga, dito ba? Usog mo. Yan! Ayun! Walang pinagbago, ah. Okay, thank you very much, Leia. Tignan natin ngayon ang sagot ni Kelvin. Kelvin, what's your answer, Kelvin? Short shorts. Short shorts din! Kasi sa panahon ngayon, yung short shorts kasi medyo bastusin tingnan, lalo na kung hindi bagay dun sa nagsuot. Okay, ang sinigot nilang 4, short shorts. Pero tignan natin, ang sagot, let's ask Pilipinas. Tube! 60%! Anyway, yan ang inyong sinagot. So, Leia, you have 2,000. Pareho kayong mali lahat, 4,000 for Francis, 4,000 for Stephen, Kelvin, 6,000. Leia! Thank you very much for joining us. Sayang, wala to say goodbye to you. Hi. Sana nag-enjoy ka. Thank All the best. you. Thank you. Wow, sayang. Well, unfortunately, isa uli ang magpapaalam. Alamin natin kung sino yon after the break. Magbabalik ang Let's Ask Pilipinas! Ang mga nasa isip ng Pinoy ang ating malalaman dito sa Let's Ask Pilipinas. Kanina, kumbaga, si Leia ang rosas. Kayong tatlo ang mga tinik. Ngayon, nawala ang rosas. 3 tinik ang natitira. Tingnan natin kung sino sa tayong tatlo ang pinakamatinik. Ngayon, for round 2, 3 na ang mga posibleng tamang sagot. So, ang ating susunod na tanong ay question number 4, and this is worth 8,000 pesos. Ito na po. Here are our 3 possible answers.
manood ng sine, maglakad sa mall, pumunta sa pinsan. At ang tanong, sabi ng nakakarami, ito ang ginagawa ng mga kasambahay kapag day off nila. Tignan natin, umpisahan natin kay Kelvin. Kelvin, what's your answer, Yes, Kelvin? po. Maglakad sa mall. Why? Mahilig sila dito dahil naghahanap sila ng mabibili kapag sweldo na nila. Tama. Okay. Maraming salamat sa iyo, Kelvin. You? Tignan natin si Francis. Francis, what's your answer, Francis? Maglalakad sa mall. Bakit? Bakit maglakad sa mall? Anong paliwanag mo? Kasi masyadong magastos manood ng sine and nasa bahay na sila, so bakit pa sila pupunta sa bahay ng pinsan nila? Ba't nga naman sila pupunta sa bahay ulit? Galing na nga sila sa bahay, ano? Day off nga eh. Okay, thank you very much. Good luck. Steven, teka muna Steven, bago mo sagutin yan, ikaw ba yung nagdadrive ng tricycle? Opo. Wow! Yes Alam mo po. ba, ang pinaka-paborito ko sakayan nung ako yung nag-aaral, pag naiiwan ako ng school bus, ay ako yung nagka-tricycle. Ang Opo. bayad sa tricycle doon, 150. Magkano ba bayad? 8 pesos na po yung pamasahe ko ngayon. Tama, teka. Magkano ba bayad sa tricycle ngayon? 8 pesos po. 8 pesos. Yes po. Oh, yung 150 kasi mabait sa akin, 8 pesos actually bayad ko eh. Parang matagal na yun, ano? Opo. Ikaw daw ay pangarap mo maging artista, totoo ba yun? Opo, talagang pangarap ko maging artista. Sa lahat nga na show, sinasalihan ko nga po. Ngayon pa lang, Stephen, gusto ko sabihin sa'yo, artista ka na. Nandiyan ka na, oh. Pinapanood ka na ng buong Pilipinas. Nice, Stephen. All right. Good luck, Stephen. What's your answer? Maglakad sa mall. Maglakad din sa mall. Good luck sa inyo. Tingnan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Maglakad sa mall, 48%. So, laban pa tayo. Dito tayo sa question number 5. Worth 10,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, maghanap ng pulis, tumahimik, itago ang pera sa underwear. At ang tanong, ano ang gagawin ng mga kababayan natin kung ang sinasakyang bus ay hinold up? Tignan natin. Answers up! Okay. Francis, ikaw naman uunahin ko, Francis. What's your answer, Francis? Tumahimik. Tumahimik. Bakit tumahimik, Francis? Kasi pag nandun ka na at nagkakaholdapan na, ang gagawin mo na lang ay matulog at tumahimik para wala ng gulo. Tama yan. Iwas sa gulo. Stephen, anong sagot mo? Maghanap ng pulis. Maghanap ng pulis. Para sa akin, hindi ka mananahimik eh. Ikaw yung nawalan eh. So para sa akin, maghanap ka ng pulis para magkaroon ka ng katarungan. Laban si Stephen, pulis. Thank you very much. Good luck sa'yo, Stephen. Tingnan natin. Kelvin, what is your answer, Kelvin? Itago ang pera sa underwear. Bakit? Sa tingin mo ganun? Dahil ang question is, ano ang gagawin mo kapag nakasakay ka sa bus? So, ibig sabihin, hindi ka agad sa'yo nakatutok yung baril. Kaya may time ka para magtago ng pera. Maganda! Maganda ang sagot mo. Ngayon, gusto ko malaman ang sagot. Tingnan natin. Let's ask Pilipinas! Tumahimik! 44%. Wow, tumahimik. Actually, pag unang-unang hold up, sa hold up to, hindi ka makakagalaw eh. Tatahimik ka talaga. Pero yung iba naman, yung nasa likod, magtatago ng pera sa underwear. Pagtapos ng hold up, tatawag ng pulis. O, yun ang kwento niyan. Okay, ito na ngayon ang last question for round 2, and this is worth 15,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, showbiz, mga kaopisina, si boss. At ang tanong, anong klaseng chismis ang pinakamadalas pag-usapan ng mga empleyado kapag break time? Showbiz ba? Mga kaopisina nila? O si boss? Parang, ay grabe yung boss natin na yan. Ganyan-ganyan. Ay, alam mo ba? Ang gwapo-gwapo ni boss. Ay, alam mo ba? Ano yan? O kaya, ay nakita mo ba si Aga ngayon? Grabe, laki ng pinayat niya.
Hindi chismis yun. Totoo yun. Okay, answers up. Stephen, ano ang sagot mo? Ang sagot ko dyan, kasi naging empleyado rin ako, usually nagkakaroon ng mga pag-break time, nagkakaroon ng hindi magkakaintindihan sa magkakatrabaho eh. So para sa akin, mga kaopisina. Mga kaopisina. Okay. Kelvin, anong sagot mo? Kung showbiz yung pag-uusapan, parang napaka-irrelevant naman nun sa mga empleyado, di ba? Kung si boss, pag nakarating pa sa kanya, di dali ka pa. Kaya ang sinagot ko is mga kaopisina. Mga kaopisina. Okay, kay Francis tayo. Francis, what's your answer for the win? Mga kaopisina. Kasi madalas pag-uusapan si boss pero isa lang siya. Kaya mahirap maging empleyado kasi marami kang makakaaway. Kaya mga kaopisina. So okay, silang tatlo ang sinagot, mga kaopisina. Tignan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas! Kaopisina, 67%. Francis, ikaw ang leading. You have 37,000 pesos. Kevin, you have 29,000 pesos. Stephen, tama ang sagot mo. Pero lahat silang dalawa tama rin ang sagot. So you have 27,000. Ikaw ang may pinakamababang nakuha pera. Alright, bye Stephen. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Salamat. Kami ko na ang jackpot dito. Let's begin round 3. And here's question number 7. Worth 20,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, electric fan, washing machine, refrigerator, oven. At ang tanong, tinanong namin kung ano ang appliance na tinatamad ang mga girls. Ang mga babae, linisin. Ano sagot mo? Yes. Fan? Electric fan? Yes. Okay, answers up! Umpisa natin kay Kelvin. Kelvin, Refrigerator. bakit refrigerator, Kelvin? Kasi sa girls, medyo mabigat siya, tapos hassle pa, hindi katulad ng electric fan, tsaka yung oven. Yung washing machine naman, pupunasan labas dahil sabon naman yung inilalagay sa kanya. Kaya, refrigerator. Refrigerator, tama. Magandang paliwanag. Ang washing machine nga naman, parang parating malinis ang loob. Labas na, punas-punas ka lang. Konting kuskus. Yus. Ano sagot mo, Francis? Sagot ko aga ay refrigerator. Okay, refrigerator na sinagot ni Francis. At ni Kelvin, tignan natin ang sagot ng Pilipinas. Let's ask Pilipinas. Refrigerator, 65%. So now, Kelvin, you have 49,000. Francis, you're still leading by, 57,000. Ito na to. Question number 8, worth 35,000 pesos. Ito ang mga posibleng tamang sagot. Sisig, mani, calamares, kinilaw na isda. At ang tanong, ang choice of pulutan ng mga tambay kapag umiinom ay... Answers up! Okay, umpisahan natin ngayon kay Francis. Mani. Mani. Bakit mo nasabing mani ang gusto nila ng mga tambay? Kasi ang mani, madali lang bilhin, mura pa. Okay. Thank you very much, Francis. Tignan natin. Kelvin, tignan natin ang dasal mo. Anong sagot mo? Ang sinagot ko is sisig. Sisig! Bakit sisig? Yung mani kasi parang kapag ka nag-second battle na kayo, yun, mani na. Pero yung pinakang choice talaga is sisig. Yon! Okay, maganda sagot yan. Yun ang point niya. Tignan na natin, magkaibang sagot nila. Malalaman natin yan. When we return, magbabalik po ang Let's Ask Pilipinas! Okay, nagbabalik ang
Masarap na usapan at tanungan talaga dito sa Let's Ask Pilipinas. 8,000 pesos ang lamang ni Francis kay Kelvin. Pero since this question is worth 35,000 pesos at tama si Kelvin, siya ang tutuloy sa jackpot round. Pero kung parehong mali ang kanilang sagot, si Francis ang magwawagi. So, kanina sinabi ni Kelvin, kayo na pa ako nagdadasal na matalo to si Francis. Si Francis naman parang dala ang buong pamilya na nagdadasal din. Tignan na natin kung sino papasok sa jackpot round. Ito ang sagot ng bayan. Let's Ask Pilipinas. Sisig! Sisig, 68%! Francis, maraming salamat sa'yo, Francis, ha? Thank you, Doc. Thank you, Aga. Maraming salamat sa pagsali mo. I hope you enjoyed, okay? Thank you, Thank you, Francis. Oh! Kevin! Ayos na! Sino ba mga kasama mo dyan sa bahay mo? Ito po yung tita ko. Ayan. Teacher! Hello, tita. Ayan, ha? Ayan, ang dami niyo pala dyan. Ngayon, Kelvin, ano ang plano mong gawin sa mapapanalunan mong pera? Yung 1/4 po nung 84,000 is sa parents ko. Tapos yung kalahati po is savings ko siya. Tapos yung kalahati po is blowout ko sa kanila. Yeah! Okay. Ang ganda ng plano mo, Kelvin. Excite ako. Kelvin, Ako din po! Kelvin, pakinggan mo ito mabuti, ha? Okay. Ang gwapo mo, Dok! Ang gwapo mo, Dok! Ganito ang mangyayari, Kelvin. Listen to this, ha? You have 84,000 pesos. Yes po. Dalawa ang options mo. You can wager any amount less than that, less than 84,000. Ngayon, kung tama ang magiging sagot mo, idadagdag namin yung amount na yon sa iyong pera. Ngayon, Okay po. pwede ka rin naman mag-all-in. In other words, you will risk all your money. Kung mali ang sagot mo, you will take home consolation prizes. Pero, Kelvin, Yes kung po. tama ang sagot mo, we will multiply your money by 5, meaning to say, you can win as much as 420,000 pesos! Ngayon, ano ang gusto mong gawin? All in for 420,000? Or wager ka lang? I-wager ko po yung 14K. 14,000! Okay! Okay! Good luck, Kelvin! Ito na, Papawisan ako. ito na ang apat na posibleng tamang sagot. Likod ng toilet bowl, ilalim ng kama, likod ng dingding, o kisame. At ang tanong, ayon sa mga may-ari ng tindahan, saan pinaka-safe magtago ng pera sa loob ng bahay? Kelvin, what is your answer? Kung ako po yung may-ari ng tindahan, ang una ko pong maiisip na pagtaguan ng pera is yung ilalim ng kama. Yan ang choice ni Kelvin, ilalim ng kama, pero ano kaya ang sagot ng bayan? Tignan na natin ang sagot. Let's Ask Pilipinas! Ilalim ng kama! Kevin! Nanalo kayo at 98,000 pesos. Kung nag-all-in ka, meron ka sanang 420,000 pesos. Pinabati ko po si Wana, si Kelvin, ang nanay at tatay ko, si Maria at si Boy. Nanonood sila lagi ng Let's Ask Pilipinas kahit nasa trabaho. Pinanood kita, salamat kay Tita Beth. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Congratulations. Woo! Okay. Kung nais yung malaman kung paano sumali, bumisita lang kayo sa ating website www.tv5.com.ph/show/Let's Ask Pilipinas at nandoon lahat ng impormasyon.
Wow, Kelvin, congratulations! Muntik na! Sino kaya susunod na manalo ng 500,000 pesos? Ako po si Aga Mula. See you again dito sa game show kung saan ang buong bayan ang siyang may hawak ng sagot!